Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind at Yes, yo, Topacio, hinamon si Bungit. Ayon po kay Ferdinand Topacio, pangalanan di umano kung sino ba ang mastermind sa paglilima sa kaba ng bayan at muling sabihing, mahiya naman kayo. Kaso, Atty. Ferdinand Topacio, mga walang hiya ang mga yan, kaya hindi yan nahihiya. Ang kapal ng mga mukha ninyo, yan dapat, Mga swapang sa insertions, top 5 sa pinakamalaking ini-insert sa budget, saka katapos lamang na BICAM, pinangalanan po sa publiko. Pangalanan na po natin yan, Atty. Ferdinand Topacio, para malaman po ng buong mundo kung saan mayroong mga Pilipino ang mga buhaya under Marcos admin. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po ninyo ang Birada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Live po yan sa Birada Aguila YouTube channel. Alam nyo, pag ang pinag-uusapan po, budget, alam na po natin na talagang kaliwat ka ng insertion yan Kaliwat ka ng nakawan yan. Ang problema, nabibisto na po kung sino po yung mga kawatan, hindi pa rin nakukulong. At iba yung nakakasuhan at iba ho yung nakukulong. Yan ang pinakamahirap sa bansang ito ngayon under Marcos admin. Kahit ito, hindi po napigilan maghamon ni Atty. Ferdinand Topacio kay Bongbong Marcos. At pinangalanan po niya rito ang lima di umanong pinakamalaking insertion sa balat ng lupa. Kawat to the max. Ito. Bago ang hamon, pakinggan po muna natin yung lima agad. Limang mga kongresista na naglilimas sa kaban ng maglilimas pa pala, kasi pag nagtapos na maglilimas. Kaya gaya lang po to. Sa bagay, itong mga buhayang ito matagal nang nilimas ang kaban ng bayan, di ba? Kaya nagkalit-silit siya ng ekonomiya. Narito po ang mga pangalan, pakinggan natin. alam nyo, magugulat kayo. Because, alam nyo, yung sinasabi nga po sa konstitusyon, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo, dapat po, ang ginagawa ng ating lehislatura ay magtipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng presidente, there's something wrong. Bakit sa halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Ito, baliktad Paano matututo ng fiscal responsibility? Dad, pahingi na 1,000, gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang nagtataka ko. Okay, nagtataka si Atty. Ferdinand Topacio. Ang mambabatas, imbis guardian sa kaban ng bayan. Hindi po sila guardian, sir. Talagang sila, Dracula. Sila po yung bantay sa lakay na tinatawag. Sila po yung mga magnanakaw na mga tagapagbantay, anak ng kamuti, Kaya nga sabi ni Senator Joel Villanueva, ang tagapagbantay ng blood bank ay si Dracula. Bakit po ay pinabantay po natin ang ating blood bank sa isang Dracula? Isaldi ko noon. Ngayon si Swansing naman. Buji D, anak ng kamuti. Tradisyon na talaga to sa Kongreso. Kung sino po yung mga nakaupo, nakaposisyon, Speaker of the House,
at General Appropriation Chairman, sila rin po yung pangunahing pinakamalaking insertion. Bakit gaw dinudubli, no? Tripli pa nga. Natural, Attorney Ferdinand Topacio, kailangan po kasi nila ng pondo. Kailangan po nila na panggasto sa eleksyon, lalo na next year, barangay election. Kagaya po yung AX, putang ina, nakakalula. No? From 27 yung request, nagiging 69. Sa National Expenditure Program, 27 billion na. Pagdating sa BICAM, nagiging 69 billion pesos. Ganong kalaki, mga almost 70 billion. Ganon kalaki yung in-increase eh. Kanya-kanyang diskarte kung paano makakulimbat sa kaban ng bayan. Yun ang nakakalungkot. Imbis kanya-kanya po silang diskarte kung paano makatipid, paano makatulong sa bayan, anong programa ang pwede nilang punduhan, hindi eh. Ang kanilang iniisip kung paano makalima sa kaban ng bayan, maka-insert, kung saan silang departamento makapagnakaw ng pera. Ganun ho ngayon eh. Under Marcos admin eh. Niluluko tayo, dinidribble lang ang mga Pilipino. Tayo naman mga Pilipino, hindi tayo pumapalag. Tayo naman mga Pilipino, okay lang hanggat sa masaid tayo, anak ng kagwang. Tuloy, Atty. Ferdinand Topacio. Kita nyo, ito ha. Ito na naman eh, walang pagbabago mga kasama. Correct. Tignan ninyo ha. Kaya sinasabi ko yung speaker, same, different dog, same collar. Ito, umpisahan natin. Yung iba eh, halimbawa si Roman Antonio, ang insertion siya, hundreds of millions. Okay? Kunin na lang natin yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5, sa dami ng insertions, I see Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Ang hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay 362 million. Ang in-insert niya ay 754,000. 754 million. Million. 754 million. For a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Ay, Toby Tiangco. Tangina, nakakala mo matino si Tiangco eh. Pero ito, 700 million ang insertion. Almost billion din yan So, saan mo gagamitin yung taba na yan? Kasi yan yung taba na sinasabi natin, yun yung insertion. 700 million, puta, ang laking pera niyan, no? Parang isang pondo na lang yan ni Vice President Inday Sara Duterte. O, tatahimik tayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Itong si Toby Tiangco, naglalaro lang ho ito. Naghuhugas kamay lang ho ito sa kabalbalan ni Martin Romualdez, kaya hindi niya sinakyan. Dahil dali rin dyan si Bongbong Marcos. Wala. Gusto kasing maging speaker, pero naon siya malakas si Bujid kaya break away diretso. Pero naambunan siya sa insertion. Ay, 700 million? Putang, laki na ho niyan. Toby Tiangco. Pagdating naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzales. 2.7 ang million. 2.7 billion ang hiningi sa NEP. Nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 billion. Grabe, Ito na. Almost isang Ito yung the billion. Swansing sisters. Yung paborito, yung Saka muna yung Swansing, yung taga-Samar ba yun? Puta, 1 billion na insertion. Lahat yan nalusot sa BICAM. Walang tumututol. Putang tang-inumin talaga. Tuloy yung crush ni Congressman Jim. Swansing. Magandang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, medyo improved version. Ay, kilala kasi. Oo. Putangin na, medyo improved version daw. Bakit yung maingay na Swansing? Putangin na, alanganin ba? Ngumingiwi, budlat pan mata, putangin na. Duda ako rin katim up to ni Baki
Sige, yung kapatid na Swanseng. Hindi masyadong vampiric yung mukha. Kita nyo ha, 2.3 ang Hindi masyadong vampiric yung muka. Kapatid ni Swanseng, ito yung sa Sultan Kudarat, I think, no? ang hiningi sa net, in-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost 3.9 kung rounded off. Yung kapatid niya, chairman ngayon, ano? Chairman ng APRO, yeah. Oh. 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 Yan na si billion. Swanseng. Ano yung billion ng insertions? Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion yung magkapatid. Putang ina, sana all. Siyempre, General Appropriation Committee. Ubusin natin. 3.4 billion insertion magkapatid. Putang ina, saan nyo dalhin yung pera na yan? Mahiya naman kayo, mga hinayupak ninyong mga kwanggol kayo. Grabe, no? Kawawa ng Pilipinas, oh. Tuloy, oh. And yung ating speaker na akala natin mag-improve from Alam mo, Mr. Romualdez ay ang hiningi lang sa DPWH na sa net ay 1.1 billion. Ang in-insert niya ay 2.6, halos triple. ano Tinriple na yan, niya for a total of Bojide. 3.783 billion Si Bojide, pesos. si Yan Bojide. ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. Almost 2.7 billion ang kay Bujidi, no? Na insertion. Ayan po yung mga hinayupak ngayon, oh. What are we going to do with this? Bago, si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin, alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago nag-sorry, insufficient data daw, ginastify pa niya yung increase. Kaya daw ganyan lang maliit, kasi mali daw yung finid niya sa presidente, doon sa net. Can you imagine? For someone to admit that he should have been fired on the spot. Correct. Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Na-mislead siya in formulating the net na kailangan pa dagdagan ng house. Can you imagine ang pinagluloko tayo? So, yan po ang sinasabi ko. Sobra pa. There seems to be no hope. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede magtanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan. Pagdating ng February 26 ba? O 6? Yung February deadline. 26. 26. 6. Yung Pagdating ng February 26, deadline of the 1 year. kakailanganin nila yung perang yan. Sapagkat katulad nga na sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa'yo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So, yun po ang malaking problema kung bakit hindi, never, na mare-reform ang ating budget. So, ibig sabihin, mas malala, no? Mas malala yung insertion ngayon kumpara nakaraang pagtalakay ng budget ngayong 2025. Mas malala yung para sa 2026 kasi nga, preparation man yan for impeachment labang kay Vice President Inday Sara. So, billion-billion talaga ang kailangan nila. Kaya nga yung 45 billion sa sa DPWH sana na tinanggal po yun, di ba? Tama yun sa 150 million bawat isang kongresista sa 300 na kongresista. So ngayon nabawasan, nagiging 25 billion na lang, kinaltas yung 20 billion. So yung ibinalik 25 billion. Pero dinivert, napunta sa PhilHealth, anak ng kagwang, ginago nga tayo eh. Parang ginisa tayo sarili nating mantika. Sila nagnakaw sa kaban ng bayan sa PhilHealth. Ngayon naman, yung pambayad sa PhilHealth, pira din po ng bayan yan. Anak ng kamote. Grabing panluloko, no? So ito yun, ang pinakabuod ng lahat ng mga insertion. Na paimbestiga-imbestiga pa si Bubuim, pero ito, naulit muli ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magnakaw na naman yan, uubusin naman talaga nila lahat ang pera ng bayan eh. So yung binanggit ni Attorney Ferdinand Topacio, numero 1 si Bujidi sa pinakamalaking insertion. Pero kung totoosin, yung magkapatid na Swanseng, mas malaki talaga, 3.5.
3.4 billion insertion. Nasundan lang ng taga Samar at yung Roman ba yun? Yun ang sinasabi niya. Grabe, no? Magkaiba ng muka, pareho ng posisyon, pareho ng ginagawa, pagnanakaw sa kaba ng bayan. Yan ang lahat ng purpose nila. Kaya, tama ho, bago yung hamon ni Atty. Ferdinand Topacio, kaya tama yung sinasabi ni Congressman Leandro Leviste na ang budget po ngayong taon ay mas malala pa kumpara po sa budget ng nakaraan. Itong 2025 budget, mas malala pa yung 2026 budget. O ito, pakinggan natin si Kung Leandro Leviste dito muna. Sir, ano na po ang inyo pong mga observations? Patuloy po ngayon ang diskusyon sa Bicameral Conference Committee ng 2026 Proposed National Budget. Ang deadlock ngayon ay tungkol sa presyo ng mga proyekto sa DPWH na ating unang bring up actually sa Kongreso nung September. Pakinggan lang natin kasi gusto ko po yung kanyang mga statement kasi medyo lit yung pahayag na ito kasi nga tapos na yung BICAM. Pakinggan lang natin konti. Pa at sinasabi ng DPWH na wala daw silang panahon para i-recompute ang mga mas mababang mga presyo. Pero sa totoo lang po, dahilan na hindi po nila nare-revisa ang mga presyo dahil syempre maraming mga may ayaw din na bumaba ang mga presyo. Pero umaasa tayo na pagkatapos nito, dahil nakatutok ang publiko ngayon, mapapaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH. Sir, para po sa mga hindi nakakaalam, Ang resulta, hindi po bumababa ang presyo ng DPWH kasi natapos na ngayon yung BICAM, 20 billion lang yung binawas. So dapat kung pinapababa nila ay 50% dapat ng request budget ng national expenditure ay binabaho nila. Pero hindi po nangyari yun. Almost 600 billion pa rin yung pondo para sa DPWH. Tuloy kong... ano po ba itong sinasabi at pinagtatalunan ngayon na construction materials price data? Dumaan po ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Opo, ang DPWH mismo ay umamin na up to 50% daw overpriced ang mga projects. At ang savings kung gamitin ang mas mababang presyo ay 45 billion pesos. Tingin ko dapat mas mababa pa nga ang presyo kaysa sa yung binibigay nila. Pero kahit na 45 billion pesos ang overpriced, napakalaki naman ang halaga nito. At alam naman natin na may mga kickback sa DPWH. Kaya kung ipasa ang budget na may 45 billion peso discount, ibig sabihin, yan yung mawawala sa mga kickbacks. Kaya importante siguro na hindi maaprubahan ang budget na hindi bawasan ang presyo ng mga proyektong ito. Opo, tsaka sir, di ba So ngayon, naaprubahan na po yung budget. Paano po to kung, kasi nga, 45 billion yung in-expect ng taong bayan na mabawas, pero 20 billion lang yung binawas. Pero ayon po kay Kung Leviste, 50% dapat yung bawas dyan yung 25 billion ba yan? Yan ba ang 50% ng halaga ng presyo na dapat na ibabawas sa DPWH? Kasi kung 50%, doon tayo magbase sa National Expenditure Program na request ng Pangulo. Magkano ba yung request? I think mga 500 billion. E di sana dapat yung budget sa National Expenditure Program, I think mga 600 plus, no? I think mga 600 plus. E di 300 billion lang yung pondo na dapat i-release para sa DPWH. Yan ang maliwanag dyan. Ngayon, ano nangyayari? 20 billion lang po yung nakaltas. So, wala pang 50%. So, maliwanag, niluloko lang ang taong bayan dito. Tuloy mo na kung... na-approve na ito ng DPWH sa biglang kabig? Dun yung red flag sa taong bayan Tingin mo, sir? Tama, ang paliwanag daw nila ay kailangan nilang aralin ng mas mabuti kasi iba-iba daw ang presyo ng asfalto
sa iba-ibang mga probinsya. Sabi nila, tama naman na 60 billion dapat ang total savings sa buong bansa, pero baka masyadong malaki ang binawasan sa ilang mga probinsya, masyadong maliit naman ang binawasan sa ibang mga probinsya. Alam naman po natin na hindi yan totoo dahil ang sabi ay 40% lang daw ng proyekto ay ang tunay na cost ng mga kontrata at 60% ay napupunta sa kita. Kaya kahit na over ang discount sa proyekto, may malaki pa namang margin. Pero mainit po ang talakayan ngayon kung ilulusot ang mas mababang presyo sa DPWH o hindi. Sir, we've identified the problem, no? Aspalto na kasi ngayon ang uso, hindi na flood control, anak ng kagwang. Napasa na nga ho yung budget, putang ina, no? Ginagago, 60%. Yung inaasahan pala dapat na makaltas. Kasi 60-40, 40 na lang matira sa proyekto, 60% pangungurakot. So dapat, siguro mga 200 na lang, 200 billion na lang, mantakin mo yan ha. Kung 60% ang mabawas, 500 plus ngayon ang budget ng almost 600 no ng DPWH. Kung 60% ang babawas dyan, magkano na lang yung mapupuntang proyekto? Round up natin 600 no? 600. Ang 60% ng 100 ay 60. Tama? 60. So 40. 40 na lang yung matira. So 40 billion. Ilang 40 billion? Puta, mata-matahin natin. Wala tayong calculator. 40 billion times 6. Tama? 40 billion times 6. 40 times 4. 120 billion. Oh. Tama? Oh. 40. Tatlong 40. Ilan yan? Puta, bubo ko sa mat. Dalawang 40, 80. Plus isang 40, 120 billion. So, 240 billion. No? To, sa 600 billion, 240 billion lang ang mapupunta sa animal na proyekto. Mantakin mo, 240 billion lang. So, magkano po yung kickback ng mga animal? No? 240 billion. So, mas malaki pa ang kickback. Sa 600 billion na budget ngayon ng DPWH. 200 mapunta sa proyekto, 240 billion. So, ang matitira ay, magkano na lang? 300 plus na lang. Ang matitira, ang kickback, 360 billion. Tama? 360 billion ang kickback, 240 billion lang yung mapunta sa proyekto. Putang ina, laki. So, dapat talaga, tama, kung 50%, 60%, 240 billion lang. Yung ibibigay mo na pondo sa DPWH, kaso pinasok nila ng 600 billion. Puro mga aspalto. No, nandito na naman sila sa kalsada. Wala na sa flood control. Anak ng kagwang. Tuloy lang natin konti. No, yung deadlock na source po ng bahagi ng dalawang kapulungan ng Kongreso. No, ano po yung solution po bilang nakikita niyo, sir, na polisiya? I think they will probably agree on some midpoint, but to me, even if the full discount is given, kulang pa kasi ang mga testimonya nga sa mga DPWH hearings ay mga 25% ang mga kickback on average. Kung ang ibinaba so far ay 10% lang at gustong gawing 5% na lang, ibig sabihin may 20% pa na matitira. Kaya ang isang panukala naman namin ay bantayan ang bidding ng mga proyekto. At kung ang lumalabas ay kung 100 pesos yung budget para sa contract at puro 99 or 98 lang ang bid sa 100 pesos, ibig sabihin nagkaroon ng lutuan ng bidding at dapat ipa-rebid ang mga contracts. Kung gusto natin talagang ibaba ang presyo ng mga DPWH contracts, marami pong mga paraan. Pero nasa DPWH na lang po kung tunay nilang gustong ipababa ang mga presyo o kung hanggang announcement na lang
na ibababa ang presyo pero walang dinideliver na tunay na savings in the end. So tingnan natin kung ano ang magiging kalabasan sa mga susunod na mga buwan. Hindi Pag ba- na-bid out itong mga proyekto. Your Honor, hindi pa po kasi tapos yung issue sa flood control. Actually, naghahanap pa tayo ng matinding hustisya, no? Na sa issue na yan. Here comes 2026 budget. Inaasahan po ng tao na nadala na ang administrasyon sa issue ng korupsyon. Pero ito na naman. Walang kadala-dala. Ika nga ng mga nagkukomento ngayon sa ating Mas ballot. malala. Well, ang nangyari po nung Oktubre, sinabi nila na ibababa ang presyo. Tapos ngayong Desyembre, sinasabi nila na hindi kayang ibaba ganyang kalaki muna. Ang farm to market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Naging 33 billion Pucha. na nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi na wala ang korupsyon sa budget. Inilipat lang, in that case, to farm to market roads na actually may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro ang takeaway natin dito ay konti lang ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. Pucha, pareho lang, no? Yung amount ng flood control, tinira sa farm to market road. Ito na yung pinirmahan ng mga buhaya na tuwang-tuwa kanina. Sa farm to market road kasi, pag tiningnan mo, walang pag-uusapang baha dyan. No? Kahit bumaha ng bumaha, kalsada man pinag-uusapan, buldusin lang ng konti, may kalsada na. Yung aspalto, kunyari may aspalto, yung pala wala. Kunyari 10 kilometro, yung pala 1 kilometro lang, anak ng kagwang. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas under Marcos admin. Tuloy lang natin kay Kong Lebiste. Oh. Opo. Diba dapat careful, no? Ang administration sa ganitong mga programa dahil hindi pa tapos yung naunang anomalya eh. Dapat i-earn nila muli yung trust ng taong bayan sa pamamagitan ng transparent na mga programa o proyekto ng government. Some would say na malabo na magkaroon ng malinis na 2026 budget. As a legislator, sir, ano tingin mo dyan? I think the fact that the public has moved on from the issue in some respects and is focused now, of course, on the holidays has given the people who want to benefit from the national budget some more leeway to try and bring back some of the pork barrel that was promised to be taken away. And the other thing is there was a promise to file cases, if not arrest, some of the perpetrators on these DPWH projects by December 15. And in fact, parang nalimutan na rin kasi ng ibang mga tao na siguro Pasko may mas magagandang mga balita. Pero sir, sinabi po ng 2020 Ito yung malungkot. Hindi po tayo pwedeng pumayag na kalimutan natin itong animal na flood control. Trilyon po ang hinahanap natin. Yun na nga, kasi sipin mo di ba sila nahiya sa mga sarili nila? Hindi pa nga na-resolve yung trilyones na nakawan, ito na naman, pinag-uusapan na naman ang budget at bumulaga na naman yung sandamakmak na insertion. Paulit-ulit lang tayong ginagahasa ng mga animal. Paulit-ulit lang po tayong tinarantado, ginagago ng mga hinayupak na ito. Kasi mantakin mo simpleng logic lang. Bakit po ba bigyan pa natin sila ng budget? May problema pa Kailangan ayusin mo na nila, sagutin mo na nila ito. Bakit maraming blanco sa GAA, sa BICAM? Bakit pinirmahan ni Bongbong yung BICAM na puro blanco? Anong ginawa ninyo? At totoo ba na walang korupsyon? Anak ng kagwang malabong-malabo yan. Yung pork barrel ni Bungit na 23 billion pesos. Oh my gulay, kaping nangangalay. Wala, kami dito, tayo sa Berada Aguila, kailangan tuloy-tuloy yung laban natin kasi pera natin yan Kung hindi tayo mag-iingay dito, sino mag-iingay? Si Peebles. Peebles Talakitok. Yung Boplax. Ako, bilibre na ako dito kina ito Leandro Lebeste. Matapang din, maingay din.
At hindi rin natatakot kasama si Kiko Barsaga na ngayon ay suspendido pa ba si Kiko? Ay, 60 days, no? Suspendido pa rin. Ito yung mga batang inaasahan natin ngayon. Mga mambabatas, hindi natatakot. Matatalino rin eh. Tingnan mo, kuhang-kuha nila yung mga 50%, yung mga pricing ng proyekto, binibisto niya eh. Tuloy kung... 26. Sir, malam din po kayo sa ekonomiya. Totoo ba ito, sir, na claim? Yun po ay kalokohan. Unang-una dahil hindi naman lumilikha ng yaman ang mga DPWH projects kasi ang buwis ng taong bayan lang din naman po ang nagpopondo sa mga proyektong ito. Tapos, sabi ko nga kanina na 40% lang ng contract price ay napupunta sa proyekto. Yung 60% ay kita ng mga contractor at yung mga proponent. Tapos, ibang mga bansa, kaya siguro ang piso sa dolyar ay humihina dahil maraming mga lalabas ng pera ngayon. At kaya, humihina din ang ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po nito ay ang mga DPWH projects ay hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. In fact, dahil sa korupsyon, humihina pa ang ating ekonomiya. Kaya kung walang projects ng DPWH, pero mabawasan na lang ang utang at ang buwis sa taong bayan, sa tingin ko, in that case, lalong lalakas ang ating ekonomiya. Pero kung meron man, pero bawasan ang presyo dahil sa scrutiny ng publiko, syempre mas maganda naman na may infrastruktura sa ating bansa. Pero hindi natin dapat tanggapin ang paliwanag na kailangan nating aprubahan ang budget kahit may korupsyon dahil hindi po ito kailangan ng ekonomiya. Congressman, magandang gabi. Parang nakuha ko yung point ni dito, kung Leandro Libiste, no? Ang point niya, paano makapikto sa ekonomiya pag hindi aprobahan ng budget itong DPWH? Makatulong pa nga kung walang proyekto ang DPWH. Bakit to? Kasi, pag binigyan mo ng pondo ang DPWH, bilyones na pondo, ang nangyayari, kinukurakot. So, paano nakakatulong sa ekonomiya yun? Hindi. Nalulugi pa ang ekonomiya. Kasi nag-invest ka, nagkalat ka ng pera, namigay ka ng pera, walang balik, walang return on investment. Yung inaasahan mong proyekto na, for example, flood control, hindi nagawa, pero yung pera, galing sa taxpayer, inuutang pa yung iba na ibigay na sa DPWH. So, nagtapon tayo ng pera. Eh kung hindi mo bigyan ng proyekto yan, walang pondo, o di wala tayong uutangin. At walang kukurakutin itong mga animal na ito. Yan yung point. Ito yung pagkaintindi ko, ha. Kasi nga, oo nga naman po, tangina, paano makapikto yan? Lalago bang ekonomiya? Pag magbigay tayo ng bilyon-bilyon dito sa DPWH para sa infrastructure, hindi uunlad. Kasi nga, kinukurakot. Pero kung panahon ni former President Duterte, pag infrastructure ang pinag-uusapan, nagagawa talaga. Walang nakukurakot. Pero under Marcos admin, lugi ang taong bayan, anak ng kagwang. Tuloy kong... Si Admar po ito. May pagkakahalintulad po ba yung 2025 sa 2026 sa budget? Actually, mas malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. 6.7 trillion na ngayon kaysa sa yung dating, I believe, 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay expenses kasama na rin ang interest. Kasi habang malaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat sa farm-to-market roads, sa ang tinatawagan ngayong health pork barrel na MAIP funds, Correct. sa iba pang klaseng mga bagong ayuda at sa pagbabalik di umano ng inilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. Kaya I would say yung 2026 budget ay may kasing daming pork barrel sa 2025. Opo. Iba-ibang proyekto lang. Halimbawa, kung Tingnan mo, ang liwanag, ha? Yung 2026 sa budget, kasing dami ng 2025.
budget yung pork barrel. So sabi nga po ng iba, mas malala pa. Pareho lang. Kung dati, ang pinagtuunan ng pansin Mas malala pa kasi malaki yung budget eh. Tuloy yun. ay yung mga flood control. Ngayon, inilipat naman sa ibang klase ng proyekto. Pero still, same pa rin yung parang masasabi nating modus. Opo, at ang nabanggit ko kanina na isa ay ang farm-to-market roads under Department of Agriculture. Na una, 16 billion, naging 33 billion. Pero Times ang two. isang gusto ko din pong i-emphasize ay ang pinakamalaking bahagi ng DPWH budget ever since, syempre, ay mga roads. At kasing laki ang mga kickbacks sa mga road projects. Ang DPWH po mismo ang umamin na 50% overpriced ang mga asphalt overlay. Ang asphalt overlay po kasi madaling dayain dahil ginagawang mas manipis ang asfalto. Tapos kung substandard naman, hindi naman tulad ng flood control na Babaha. babaha ang isang bayan. Mhm. Ang kailangan na lang po, asfaltohin ulit. Kaya paulit-ulit na lang po ang pag-asfalto ng ilang mga highways natin. Paulit-ulit din ang paglabas ng pondo gamit ang pera ng bayan. So paulit-ulit tayong ginagago. Ito yung matindi sa kalsada. Hindi pa nga ho nasilip yung kalsada eh. Wala pang natutukan. Puro lang flood control. Kaya tama yung sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio. Puta na, bawasan nyo. Dapat po itong susunod na budget, number one, mas maliit sana. Sapagkat you can always trim down the budget kung kung gusto mo, ay pwede mong ayusin ang budget para mas maliit. Sapagkat yung pong deficit po sa budget na hindi naman po kaya ng sources of revenue, yung mga traditional sources of revenue, inuutang po yan Yun na nga. ng ating pamahalaan at yung utang na yan ay may interest. Number two, Bagsak dapat tayo. pong tanggalin yung mga sources of corruption dyan sa budget na yan. At number three, dapat pong masunod yung constitutional mandate na ang pinakamalaking budget ay sa edukasyon, DepEd. hindi sa public works kung saan kumukuha ng ill-gotten wealth ang ating mga public officials. Opo. Ang nakikita ko po ay yun na naman eh. Yun kung ginagawa nila dati na sinabi nila, natatanggalin na nila, parang hindi po sila natututo eh. Para silang si Gary Valenciano eh, di na natuto. Nakita na naman nila yung puot ng ating mga taong bayan doon sa ginawang mga insertions last time, eh ayan na naman sila. Bumalik. Bilyon na naman ng insertions. Yan eh, isa pang departamento yan. Kaya yung nakikita ko po, kung hindi po maaayos ito, wala na pong mangyayari sa ating bayan. Ganyan na naman. May Ulit-ulit mga lang. flood control na naman na hindi maintindihan, etc. etc. Kung saan talagang maghe-hemorrhage ang ating bansa, magkakaroon na naman, magpapatuloy ang crisis of confidence na lubusang nakakaapekto sa ating ekonomiya. Wala na attorney. Pasado na. Uutang na yan, attorney. Kung inaayos lang sana, 4 trillion na lang. Alam mo kung ang budget ng ating bansa, 4 trillion lang, hindi na tayo mangungutang. Kasi enough yung pera sa kaban ng bayan. Ang problema nga, wala na yatang pera sa kaban ng bayan. Anak ng kagwang mangutang talaga tayo. Kaya galit na galit ng taong bayan dyan sa pangungurakot. Na hanggang ngayon, wala pa rin resulta. Pag-imbestiga ni Bungit, mahiya naman kayo, mga anak kayo ng kagwang. Kaya hito, si Atty. Ferdinand Topacio, merong hamon kay Bungit. Anak ng kagwang. Pakinggan po natin hamon ni Atty. Ferdinand Topacio. Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman, just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President?
Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Ang challenge ni Atty. Ferdinand Topacio ay pangalanan, yung mastermind. Paano pangalanan? Yung mastermind, yung nagpa-imbestiga. Kunyari nag-imbestiga, anak ng kamote, siya naman pala ang mastermind. Pangalanan mo ang mastermind. Mahiya naman kayong mga hinayupak kayo. Alam mo na simple dyan. Kailangan pangalanan nyo. Paano pangalanan? Kaya ba niyang pangalanan si Romualdez Martin? Kaya ba niyang pangalanan si Sandro? Kaya ba niyang pangalanan si Lisa? Kaya ba niyang pangalanan yung kanyang bayaw? Kaya pa niyang pangalanan yung kanyang sarili? Kaya tama dito yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio, mahiya naman kayo uli. So hanggang kailan ang pagtitiis ng taong bayan na maliwanag pa ho na puro lamang optics, sarswila, panluluko, pambubudol, yung kanilang mga ginawa. Tingnan mo, sabi 50% babawasan yung presyo. Nababawasan, hindi. Umiiyak sila pag binabawasan. Dahil wala po silang kita, wala po silang malaking kickbacks. Gusto talaga nila 60%. 50% ka dapat bawasan. At least may 10% pa kayo kasi 40% lang mapupunta sa proyekto. Pero corruption pa rin yan. Sinasagad ninyo, ginagawang 60%, hindi na nilagay sa flood control kasi baka bumaha na naman, kasi babaha naman talaga. Dito tayo sa farm to market road, dahil espalto-asfalto mo lang konti, kahit manipis lang, aba, may proyekto ka na. Kasi karamihan mga proyekto, puro asfalto lang eh. May mga kalsada na. Hindi mo na mabubungkalin na. So, nang gagawin, aspaltuhin. Pag nag-asfalto, picturean, matik pera na yan. Sabi ng audit, nasan? O, ito, picture. Puntahan nyo. O nga, asfalto. Hindi naman yung ginagano ng Commission on Audit eh. Kaya maliwanag. Ng budget, ngayong taon, ay puro panluloko lamang. Tama ka dito, Atty. Ferdinand Topacio. Mahiya naman kayo uli, pangalanan, mubungit ang mastermind. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
vlog mo may pag-asa.